Ang ugat ng pag-aaway sa konteksto ng Kristyanismo ay maaring dulot ng distortion of roles o maling pag-unawa at pagpapahalaga sa mga tungkulin ng bawat isa sa komunidad ng mga mananampalataya. Sa Kristyanismo, mayroong mga itinaktang papel o roles ang bawat isa sa katawan ni Kristo, at kapag ang mga tungkulin ito ay hindi naintindihan o naaabuso, nagiging sanhi ito ng hindi pagkasunduan at hindi pagkakaunawaan. Sa Iglesia, minsan ang pag-aaway ay dulot ng maling paghahawak ng kapangyarihan at otoridad, kung saan ang mga lider ng simbahan ay hindi sumusunod sa tamang prinsipyo ng paglilingkod at pamumuno, kaya't inaabuso nila ang kanilang posisyon at naging sanhi ng tensyon. Maaari ring magdulot ng hindi pagkakasunduan ng pagkakaroon ng hindi pagkapantay-pantay sa simbahan, kung saan may mga miyembro na naniniwala na mas mahalaga sila kaysa sa iba, gayon din ang maling paghahati ng mga responsibilidad ay naging sanhi ng pagkabigo at sama ng loob, lalo na kung ang iba ay pinabayaan sa mga gawain at ang iba ay nag-aako ng labis ng trabaho. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng personal na pagnanasa para sa tagumpay o pagpapakita ng sarili kaysa maglingkod ng tapat ay nagiging sanhi rin ng alitan. Ang mga ito ay nagpapakita na kapag ang mga tungkulin sa komunidad ng mga Kristiyano ay hindi naintindihan at naaayos, ang nagiging sanhi, at ito ang nagiging sanhi ng pag-aaway at hidwaan. Genesis chapter 3 verse 16 ay nagsasaad ng mga parusa ng Diyos matapos magkasala sina Adan at Eva. Sa talatang ito, sinabi ng Diyos sa babae na ang kanyang pagdadalang tao ay magdudulot ng matinding paghihirap at sakit. Dagdag pa, ang kanyang pagnanais ay magiging sa kanyang asawa at siya ay mag-uutos sa kanya na naglalarawan ng pagbabago sa kanilang relasyon. Ang mga parusang ito ay bunga ng kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Fighting for a Christ-centered and God-honoring relationship involves prioritizing God's will and principles in every aspect of the relationship. It means seeking to love and respect one another as Christ loves with church, and selflessness, patience, and grace. Both individuals must grow in their faith and support each other spiritually, encouraging one another to stay rooted in Scripture, prayer, and service to others. This kind of relationship requires open communication, forgiveness, and a willingness to put God's glory above personal desires. By keeping Christ at the center, the relationship becomes a reflection of God's love and purpose for both partners, fostering mutual growth and honoring Him in all things. Addressing the roots of problem through the Bible involves recognizing that sin is often the underlying cause. The Bible teaches that issues like pride, selfishness, and unforgiveness can distort relationships. It encourages humility, reconciliation, and loving others as Christ loves us. Forgiveness, mutual respect, and submission are key to healing and restoring relationships. Ultimately, it's about examining our hearts, repenting, and allowing God's word to guide us toward solutions that honor Him. Submitting to the Lordship of Christ means acknowledging Him as the ultimate authority in your marriage and family. It involves surrendering your personal desires and seeking His will in all decisions. When Christ's authority shapes your relationship, it leads to love, respect, and mutual support. The Bible teaches husbands to love their wives as Christ loved the church, and wives to respect and submit to their husband. Parents are called to raise their children in the instruction of the Lord. By allowing Christ to lead your marriage and family, will reflect His love, peace, and purpose, fostering unity and spiritual growth.